tumakbo siya sa kay Ashen ng mas mabilis kaysa sa normal na tao. Walang oras para mag-react si Ashen. Parang lalapain ni Steel si Ashen sa parehong sandali. Ang kanyang bayani ay dumating. Isang mabilis na pagsakmal ng kamay ang dumapo sa mukha ni Chief Ankaw. Ginagamit ni Ziren ang kanyang electric eel powers para makuryente si Chief Ankaw hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos, lumingon si Ziren at tinanong si Aizen kung ayos lang siya. Ngunit malinaw na hindi pa nakakabawi si Aizen mula sa pagkabigla. Napatingin ang isang kasamahan kay Ziren na medyo overly concerned. She thought he was Aizen's boyfriend. Tapos tinignan niya yung sugat niya sa kamay. Iyon ang sugat na natamo niya noong nagwala si Chief Ankaw. Pero hindi niya ito sineryoso. Ganap na hindi alam kung gaano ito kaseryoso. Tinitigan siya ni Ziren ng masamang tingin. Kitang-kita ni Ziren ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Takot na takot siyang tingnan si Ziren sa mata. Matapos ang bagay na yon, si Chief Anki ay inilagay sa isang ambulansya. Lahat ay tila hindi na nasa panganib. Ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi mapigil. Aizen asks Ziren, paano mo nalaman na nasa panganib ako dito? Hindi rin alam ni Ziren ang isasagot. It's a hunch. Gusto ni Ziren na umalis si Aizen dito, dahil hindi naligtas dito. At ang mga katrabaho ni Aizen ay uubusan na ng oras. At ang kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw ng hindi normal at hindi niya mapigilan ito. Sinabihan ni Ziren si Aizen na umalis dito. Hindi na ito ligtas dito. Tapos hinawakan niya yung kamay ni Aizen. Sinusubukan niyang pilitin siyang umalis sa lugar na ito. Binawi ni Aizen ang kamay niya. Galit na tanong niya, bakit ako dapat umalis? Ano nga ba ang panganib? Sa puntong ito, hindi alam ni Ziren ang isasagot. Ngunit ang kanyang sariling instinct ay nakakaramdam ng panganib. At sinabihan si Aizen na maniwala sa kanya, kahit ngayon lang. Napatingin si Aizen sa mukha niyang nag-aalala. Bagaman ito ay biglaan at hindi ka panipaniwala. Pinili niyang maniwala kay Ziren. Pagkatapos ay nagmaneho ang dalawa sa isang desyerto na lokasyon. Nagbakasyon si Aizen ng ilang araw mula sa institute dahil sa dinahilan niyang siya ay may sakit. Nakahinga ng maluwag si Ziren. Sa puntong ito, inilabas ni Aizen ang test report ng dugo ni Ziren. Wala itong ipinapakitang abnormal, katulad lang ng isang normal na tao. Sa pagtingin sa ulat ng test, si Aizen ay nasa malalim na pag-iisip. Dagdagan pa ito ng kanyang walang malay na komento tungkol sa pagsira sa sangkatauhan at mahiwagang kapangyarihan ng hayop. Palagi nitong nararamdaman na siya ay isang banta sa sangkatauhan. Masyadong maraming misteryo sa kanya, pero nagtitiwala pa rin siya kay Ziren. Tapos biglang nagtanong si Aizen kay Ziren, "Do you like me?" Hindi nagdalawang isip si Ziren na sumagot, "Oh." Then Aizen asked, "So gusto mo din ba ang iba?" Ang mga mata niya ay naging klaro at tumahimik si Ziren. Nagpapahiwatig ng kaunting na siya ay nag-iisip para sa iba, ngunit di na nagpaligoy-ligoy pa si Aizen at prangkahang sinabi, "Kinasusuklaman mo ba ang ibang tao?" At pagkatapos ay lumabas silang dalawa sa sasakyan, na gustong itama ni Aizen ang antisocial behavior ni Ziren sa mga tao. Sigurado siyang may nangyari kay Ziren bago ito mawala sa alaala niya, kaya kinasusuklaman niya ang mga tao. Ngunit sinasabi ni Aizen na kinasusuklaman niya ang mga tao kung minsan. Ang mga mortgage, mga pautang sa kotse, at iba pa is just a pain in the ass. Pero lilipas din yan. Mukhang hindi nakikinig si Ziren sa sinasabi niya. Pero yun ang pinagtataka ni Aizen. Bakit ako lang ang gusto mo? Hindi sumagot si Ziren, pero dinala siya sa tabi ng dagat. At tinuro ng daliri ang walang katapusang dagat. At si Chief Anko, na nagising sa ospital. Biglang, binupa niya ang dugo ang bibig. Hindi niya mapigilan at kinagat niya ang kamay ng doktor. Sa sobrang sakit, ang doktor ay napasigaw sa kanya, at tinanong kung ano ang problema niya. At doon lang bumalik sa katinuan si Chief Ankaw. Nagsusori lang siya. Natatakot ang doktor na baka kagatin siya ulit. Tumalikod at nagmura at lumakad palayo. Hindi niya alam kung anong meron sa kanya. Nakatingin sa daliring kinagat ni Steel, iniisip muli ang ulat ng doktor na normal ang kanyang mga pisikal na pagsusuri. Napagtanto niya na ito ay kagagawan ito ni Steel, ang mga nangyayari sa kanya. Tila kinakain ni Steel ang kanyang kamalayan ng paunti-unti, at na natatakot siya na sa panahong ito at oras, ang mga teknolohiyang pamamaraan na magagamit ng sangkatauhan
ay imposibleng talaga na matukoy ang isang nilalang tulad ni Steele. Kinailangan niyang bumalik sa Institute para malaman kung ano ang mali sa kanya. At sa loob ng Institute, si Lian, na nakalmot ni Chief Anke, ay natutulog pa. Isang lamok ang lumilipad patungo sa kanya. Ito ay sumisipsip ng kanyang dugo ng buong sigla, at nang makontento, ay lumipad ang lamok na sumipsip ng dugo. At ang lamok na ito ay tumatanggap ng hudyat ng pag-uutos. Ito ay galing sa kaisipan ni Steele. Lipulin ang sangkatauhan. Isa itong lamok na may virus na mala-zombie. Sa kagat nito at sa paghahatid ng contact sa tao, ang bilang ng mga nahawaang tao ay umabot na sa 289. At ang bilang ay patuloy na tumataas. At ang pinagmulan ng lahat ng virus na ito ay isang nilalang na tinatawag na Steele. It's parasitizing its creator. Si Chief An ay nagsisilbing parasitic carrier para kay Steele. Napagtanto niyang nasa symbiotic na relasyon na niya si Steele. Wala pang isang araw. Sa pamamagitan ng neural network ni Steele, nararamdaman niya na ang bilang ng mga nahawaang tao ay umabot na sa 280,000 sa buong mundo. At nararamdaman niya, kaya niyang kontrolin ang kaisipan ng sinumang nahawaan ng virus. Nagagawa niya ang anumang gusto niya. Pinangalanan niya itong thread manipulation virus. Na parang naglalaro ng puppet, na parang Diyos, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Ito ay mapanganib para sa sangkatauhan. At may dalawang pagpipilian sa harap niya. A ay ang plano upang iligtas ang sangkatauhan. Ang B ay ang pagpuksa sa sangkatauhan. Sa kabilang bahagi ng dagat, ginagamit ni Ziren ang kanyang biotic sense para ikalat ang mga isda sa dagat. Pagkatapos ay ginagamit ni Ziren ang kapangyarihan ng kalikasan upang kontrolin ang ibabaw ng dagat. Bagamat scientist si Aizen, pero nalaglag ang panga niya dahil sa nakitang nasa harapan niya. Ito ay lampas sa siyentipikong pagpapaliwanag. Ang dagat ay nasa ilalim ng kontrol ni Ziren, na lumilikha ng malalaking buhawi. Parang haligi ng tubig, hindi niya talaga akalain na kayang manipulahin ni Ziren ang kalikasan. Tapos tinanong siya ni Ziren kung gusto niyang sumakay. Si Aizen ay nakatitig sa kawalan, hindi man lang maintindihan. Bago pa siya makapag-react ay pinasakay siya ni Ziren sa alon. Habang nagpapatuloy na mabilis na gumagalaw patungo sa malayo, sinabi ni Ziren na huwag matakot. Walang dapat ikatakot. Dahil nandito ako, ang lupa, ang tubig, at maging ang hangin. Lahat ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Sinabi niya kay Aizen na damahin ang kagandahan ng mundo gamit ang kanyang puso, at kaya siya lang ang gusto ni Ziren. Sa tingin niya ay kasing ganda ng kalikasan si Aizen. Dahil sa isip niya, si Aizen ay parang babaeng laging nagbibigay ng init sa kanya. Sa sandaling yon, unti-unting namumukadkad ang ngiti ni Aizen. Habang nararamdaman ang kagandahan ng lahat, isinisigaw ang kanyang hiling patungo sa paglubog ng araw. Ngumiti si Ziren sa unang pagkakataon sa loob ng daan-daang milyong taon. Hindi naman siguro masamang bagay para sa kanya ang pagkawala ng memorya. Ngunit hindi na mauulit ang ganoong kagandang tanawin. Kinagabihan, dumating ang dalawa sa isang isla. Pakiramdam ni Aizen ay mapanganib sa mga tao ang kapangyarihan at presensya ni Ziren. Parang nuclear bomb, at si Aizen ay parang ilaw na ngayon kay Ziren. Si Aizen ay naging parang switch din siya para kay Ziren. Para sirain ang sangkatauhan sa hinaharap. Ngunit handa na ngayon si Ziren na bantayan ang mundong pinapahalagahan niya para sa kanya. Ngunit kapag nawala ang liwanag na yon, ang sangkatauhan pagkatapos ay haharapin ng dalawang nakakatakot na nilalang sa ibabaw ng mundo. At sa loob ng Institute, si Chief Anko, na ang isip ay naapektuhan ni Steele, ay hindi maintindihan kung bakit ibinigay ng Diyos sa kanyang sarili ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Nang makita niya ang balita tungkol sa mga bansang nagpapatupad ng lahat ng uri ng hindi makatuwiran na mga patakaran, tahimik itong nagsasagawa ng kanyang hakbang sa buong mundo. At ang aktwal na mga benepisyaryo ng lahat ng hindi makatuwirang patakarang ito ay ang matataas at makapangyarihang mga politiko at negosyante. Ang mayayaman ay lalong yumayaman. Ang mahihirap ay lalo lamang maghihirap, hanggang sa sila ay mamatay. Napakarumi at makasariling lipunan ng tao. Napagtanto niya na ito ay ang kanyang tadhana. Sa tingin niya, ito ang paraan ng Diyos sa paggawa ng mas mabuting mundo para sa kanyang sarili.
hanggat ang bilang ng mga nahawaang tao ay patuloy na dumadami. Maaari niyang manipulahin ang pag-iisip ng tao sa pagpindot ng isang daliri kung gusto niya. Ang mag-trigger ng ika-4 na digmaang pandaigdig ng sangkatauhan, habang nagmamasid sa mga tao na nagpapatayan. Napakagandang tanawin yon. Ito ang magiging katapusan ng sangkatauhan. Babalik ang Earth sa panahong wala pang tao. Isang nilalang na kayang manipulahin ang lahat. Ito ay magiging banal. Napakagandang eksena yon. Iniisip ng lalaking ito na isa siyang Diyos. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ng sangkatauhan. Kinokontrol niya ang kaisipan ng 280,000 tao sa buong mundo na may neurovirus. At ang bilang ng mga nahawaang tao ay patuloy na tumataas. Noong tinatamasa niya ang kanyang makadiyos na mga karapatan, isang figura ang lumitaw na galing kung saan sa kanyang harapan. Nagtatanong si Chief Anko kung, "Sino ka ba?" "Ang pangalan ko ay Liziren. Nandito ako para sirain ka." Natigilan si Chief Anko sa narinig na nangliliit ang kanyang mga piyopil ng mata. Ang mga mata ay kumikinang na pula at sumisitsit. Habang nahuhulog ang salamin, ang kanyang kamalayan ay unti-unting inaabot ng neuroviral na nilalang na si Steel. "Nararamdaman ko na ikaw at ako ay umiiral para sa parehong layunin. Bakit mo ako sinusubukang patayin?" 5 minuto ang nakalipas. Ang lamok na kontrolado ni Steel na may virus ay kamuntik ng makagat kay Asen. Muntikang mawala na naman sa kanya ang taong lubos na pinapahalagahan niya. At kaya naman dumating si Ziren para patayin siya. Dahil delikado ang presensya mo sa kanya. Tumigil sa pagsasalita si Ziren at pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang aura ng pagpatay. Ngunit si Steel ay walang takot. Tapos hinawakan niya yung kamay niya. Ang mga taong kontrolado ng Steel Cell Virus ay parang mga zombie na sumusugod sa gate para makarating sa kay Ziren. Ngayon lahat ng tao ay maaaring maging sandata ko. Gusto mo akong patayin? Nagbibiro ka ba? Ako na ngayon ang Diyos ng mundong ito. Ngunit hindi man lang hinintay ni Ziren na matapos ang kanyang pangungusap at dumiretso sa kanya. Ikaw ay talagang mahinang Diyos. Hinawakan ni Ziren ang kwelyo niya. At tinangay siya ng mas mataas at mas mataas sa langit. Lumipad palayo sa lungsod. Isang napakalaking impact ang nagpapalipad sa kanya sa kanayunan. Malakas na impact sa isang matigas na bato. Agad na naging dahilan ng pagluwa niya ng dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit makalipas ang ilang segundo, tinulungan siya ng regenerative cells ni Steel na makabawi mula sa kanyang mga pinsala. At ayon lumapit si Ziren sa kanya. Naisip ni Ziren na kakaiba kung bakit hindi siya pwedeng mamatay. Kung ganoon, hinahayaan siya ni Ziren na tamasahin ang kasukdulan na marahas na mga pamamaraan. Hindi ka namamatay sa isang suntok lang. Kung gayon pagkatapos ng isang suntok damihan pa natin ang mga suntok. Kahit na matanggal ang ngipin ni Steel sa harapan ni Ziren. Hindi pa rin siya humihinto kahit binugbog na ang ulo at namamaga at lumubo ang mukha. Mabilis din gumagaling ang mga nasugatan na bahagi kasama ang mga regenerative cells. Isang set ng pinsala. Nagtataka si Ziren kung bakit hindi papatay ang lalaking ito. Nakatingin lang ang dalawa na walang ini. Hindi kita matatalo pero hindi mo rin ako mapapatay. Hinawakan siya ni Ziren sa lig gamit ang isang kamay at tinanong siya. Ano ang kailangan para patayin ka? Nang sa wakas ay nagsimulang lumaban si Steel. Sinusubukan nitong ipasok ang mga selula ng virus sa katawan ni Ziren. Ngunit hindi ito gumagana. At tinanong siya ni Ziren, parang tanga ka. Bakit mo pinipisil ang kamay ko? Binitawan ni Steel ang kanyang mga kamay. Sabay-sabay na sumugod ang hindi mabilang na mga ibon at hayop. Ang pagmamanipula sa lahat ng buhay ay malapit ng kuyugin si Ziren. Napangiti si Ziren dito. Ang isang paa ng kanyang paa ay agad na bumagsak sa lupa. Ang malakas na vibration ang nagpabagsak sa lahat ng sumasalakay na mga hayop sa lupa. Isang kaswal na paghagis ang nagpalipad kay Steel sa air. Pinagana ni Ziren ang kakayahang tumalon ng isang kangaroo at antelope. Buong lakas na tumalon kay Steel. Isang malakas na dragon punch sa kanyang midsection. Napakalaking pag-atake kaya nawalan ng malay si Steel. Ang mga walang kontrol na hayop ay tumatakas. Si Steel ay bumagsak sa lupa, dahan-dahang nagkamalay.
Ang sugat na ito ay hindi kayang ayusin ng mga regenerative cells. Dapat makahanap ng bagong host. Tinitingnan ni Steel si Ziren na naghihingalo. Baka sa mga mata niya ang takot. Noon lang niya lubos na napagtanto. There's absolutely no way to win in front of him. Siya ang demonyo. Bigla niyang naalala ang babaeng sobrang protective si Ziren kanina. Sa kabila ng suntok sa katawan ni Ziren, kahit nabalot ng dugo, hindi niya maiwasang matawa. Dahil nalaman niya kung ano ang kahinaan ni Ziren. Kinokontrol ni Steel ang isang kawan ng mga uwak na lumilipad patungo sa kanya, at hinayaan ng mga uwak na pagfestahan siya. Isang eksenang nakakabaliw kaya napalingon si Ziren. Sa reaksyon, napagtanto ni Ziren na may mali. Pilit niyang pinipigilan ang mga uwak sa pagkain, ngunit huli na ang lahat. Napagtanto niya na ang hininga ni Steel na sana kay Chief Angkaw ay tuluyan ng naglaho. Sa isang segundo, ang hininga ng masamang nilalang ay nasa hangin na. Lumalabas na hindi sinusubukang patayin ni Steel ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapabaya sa pagkain sa kanya ng mga uwak. Sa halip, inililipat niya ang kanyang katawan upang gawing carrier ng parasitiko ang mga uwak. Upang makaalis si Steel sa katawan ni Chief Angkaw, si Chief Angkaw ay unti-unti na numbalik ang kamalayan niya bilang tao. At sinabi na pigilan mo si Steel kay Ziren at humingi sa kanya ng isang bagay na napakahalaga. May isang folder sa aking computer na magliligtas sa sangkatauhan. Ngunit hindi siya narinig ni Ziren. Tumalikod siya at tumakbo. Alam na alam niya kung ano ang hinahabol ni Steel. Kailangan niyang makabalik ng mabilis sa coffee shop ngayon. Pa-comment po sa baba na yes kung nais nyo po ipagpatuloy ang sharing ito, at salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Zine Anime Tagalog Recap. Please don't forget to like and comment down below, and pa-subscribe po and pa-hit din po ng notification bell for more update. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.